Meron akong hawak na martilyo rito, sinasabi ko sa'yo. Mr. Chair. Huwag kang tatawa-tawa kasi hindi nakakatawa ito, ha? Uminit ang ulo ni Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Rodante Marcoleta dahil sa pabago-bagong sagot ni Alan Quirante. Siya ang may-ari ng QM Builders, isa sa 15 kontratista na pinangalanan ni PBBM kamakailan na nakakuha ng higit 7 billion pesos na halaga ng flood control project. Tinatanong ka kanina, sabi mo, hindi ka pa nagkapag-umpisa ng flood control projects. Paano ka nagkaroon ng lisensya? Paano ka naging quadruple A? At lalong mahalaga, paano ka nasama sa 15? Gumawa na tayo ng flood control O project. ngayon gumawa ka na naman. Ano ba talaga yung totoo? Baka hindi ka makauwi sa araw na ito. Nagsisinungaling ka na naman eh. Pero nang klaruhin ni Senator Bamakino, itinama ni Quirante na ang mga proyektong nagawa ng kanyang kumpanya sa pamahalaan ay sole proprietor dahil ongoing pa ang proseso sa incorporation nito. Na-question din ni Senator Win Gatchalian kung bakit pumasa ang QM Builders ni Quirante gayong sa record na kanilang isinumite sa Securities and Exchange Commission, halos wala silang income. Na siya ring pinagtaka ni Quirante kung bakit ganon ang kanilang record sa SEC. Nabigyan daw siya ng lisensya mula sa Philippine Contractors Accreditation Board o PCAB noong 2003 hanggang sa makamit nito ang kategoryang quadruple A status. Kaya siya napayagang tumanggap ng net financing contracting capacity ng hanggang sa 40 billion pesos. Pinaimbestigahan naman ni Senator Erwin Tulfo sa DPWH ang mga kontratistang opisyal ng DPWH at ang in-house construction ng kagawaran. Dahilan kaya marami na anyang mga bilyonaryo sa DPWH. Meron po ba kayong mga lifestyle check? Kahit in your inter lang sa office ninyo na baka yung mga undersecretary natin, 5 yung bahay dyan sa Corinthians, yung ilang USEC natin, may mga eroplano, may mga yate. May ganun ho ba? Wala rin. Wala rin. Okay. Kasi sir, sabi for now, kay kami nag-uusap-usap dito, sa DPWH mo raw makikita ang pinakamayaman na opisyal sa ating bayan. The Department of Public Works. Dati po Bureau of Customs, ngayon Department of Public Works and Highways na. Nabisto naman sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee na walang koordinasyon ng DPWH at DNR, partikular ang River Basin Control Office nito para sa mga flood control and mitigation projects ng gobyerno. Sabi ni Marcoleta na sadyang nilikha ang River Basin Control Office para sa mandato na makipag-ugnayan sa DPWH at NDRMC para bumalangkas ng master plan para sa pagtugon sa mga pagbaha. Ayon kay Marcoleta, hindi naririnig ang nasabing tanggapan na attached agency ng DNR. Aminado naman si DPWH Secretary Manuel Bunoan na nagkulang sila sa koordinasyon para rito. Gawa na kayo ng gawa ng project, DPWH. DBM, bigay na kayo ng bigay ng pundo. So talaga pong walang mangyayari sa lahat ng project. Dito po, matibay na po ang kawalan po ninyo ng coordination dito. I admit, Mr. Chairman, that we have not had any significant coordination at this point in time. There was no coordination at all. You started from the wrong foot. Kaya po pala ganito. Kaya inutos na ni Senator Marcoleta na maimbitahan ang mga opisyal ng River Basin Control Office sa susunod na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa flood control projects. Unang isiniwalat ng Billionaire News Channel ang mga maanomalyang insertion sa 2025 budget na napunta sa maanomalyang flood control projects ng pamahalaan. So, ito lang po ang ating news update ngayon mga kadiyo. And please comment down below kung ano ang masasabi nyo sa video na ito. And please, pakisupport naman ang ating Facebook page para magpatuloy pa tayo sa paggawa ng bagong news update. Maraming salamat po at magandang araw.